Umakyat na sa halos 4,000 ang bilang ng mga estudyanteng nahilo, sumakit ang tiyan at nagsuka matapos uminom ng gamot pampurga ng DOH o ng Department of Health. Pero giit pa rin ng DOH, hindi expired ang gamot na ibinigay nila sa mga estudyante. Posible raw na hindi nakakain ng mabuti ang mga bata bago pinainom ng gamot. May report si Steve Dailisa. Dinextrose na at binigyan ng pain reliever pero di pa rin mapigil ang iyak ng estudyanteng ito sa bayan ng Dipolog, Zamboanga del Norte habang inaalo ng mga health worker at kanyang kaanak. Halos di naman makagulapay ang batang ito habang inaasikaso ng health worker sa ospital ng bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Ilan lang sila sa halos 4,000 estudyante sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga, Sibugay na nagpakonsulta matapos dumaing ng pagkahilo, pananakit ng tiyan at pagsusuka kasunod ng pag-inom ng gamot pampurga sa Oplan Goodbye Bulate ng Department of Health. Sa bilang na yan, sabi ng Health Department, mahigit 100 estudyante ang inadmit sa ospital mula kahapon. Sa Iligan City, pilit pang pinapahinahon ng mga opisyal ang mga nagpanik na magulang ng mga batang uminom ng pampurga. Mabilis namang sabi ng Health Department, hindi expired ang pampurga na pinainom sa mga bata. 2016 pa raw ang expiration date ng mga gamot. No health worker in his right mind, will be dispensing expired drugs. Di rin daw totoo na may namatay dahil sa pagpapainom ng albendazole. Posibleng side effect daw ng gamot ang naranasang pagkahilo, sakit ng ulo at tiyan at pagsusuka ng mga bata. Imbis na sisihin mo yung side effect, tingnan mo siya na isang palatandaan na ang gamot ay gumagana laban sa kalaban natin, which is the bulate. Ito po yung nakasulat din sa libro at mga scientific journal na talagang may lumalabas na mga side effects. Dagdag ng DOH, isa sa sinisilip na dahilan ng insidente, posibleng hindi nakakain ng mabuti ang mga bata. Dapat daw kasi busog ang mga ito bago pinurga. Bagamat may ilang lugar na nagsagawa muna ng feeding bago ang deworming sa mga bata, meron ding walang feeding. Hindi rin malinaw kung naabisuhan ng mga kinauukulan ng mga magulang na dapat busog ang mga bata bago purgahin o kung naipaliwanag ang posibleng side effects ng pampurga. Kung pamantayan ng World Health Organization ang susundin, hanggat maaari wala o dalawa lamang sa bawat 10 bata ang may bulate. Pero sa datos dito sa Pilipinas noong 2006, 7 sa bawat 10 batang Pilipino ang may bulate. Kaya nga 2 beses sa isang taon ginagawa ang deworming activity. Nasa 8 milyong batang Pilipino na ang napurga simula kahapon. Ulitin mulit ang deworming activity Enero sa susunod na taon. You will reverse or avoid payat, pandak, poor performance sa school. Merong konting risk. Ano yung risk? May possible side effect. Steve Dailisa, GMA News.